Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ako si Madam P, ano. So, ito yung full moon reading natin for the sign of Cancer. Pasensya ka na medyo ganito. Gusto ko lang maging komportable habang ginagawa tong reading na to. So, ito yung medyo nakahiga na ako ngayon. Ayan. So, ang importante naman marinig mo yung message. Ayan. Kasi medyo nakailang reading na ako. Medyo nangawit na ako doon sa pwesto ko kanina. So, you know, anyway, ano yung maaaring maging effect sa'yo ng full moon, Cancer, no? Be sure to check your sun sign, moon sign, rising sign, especially yung rising sign mo. So this is for Cancer, sun, moon, and rising. Ano yung effect or maaaring maging effect sa'yo ng full moon? So, mangyayari yung full moon May 13 dito sa Philippines. But of course, i-check mo sa place ninyo kung saang parte ka man ng mundo kung ano mismong araw mangyayari ito. But, yung effect naman kasi nito is days before, days after. Pwede nga ngayon pa lang ma-experience mo na yung effect nito eh. So, yung full moon mangyayari siya sa sign of Scorpio, 22 degree. Ayan, nakatrine siya sa Saturn in the sign of Pisces, 28 degree. Okay, Cancer, ang hatid kasi ng full moon actually is ending and big change eh. And in the sign of Cancer, nasa 5th house siya, there's a possibility of big change pagdating sa mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Entertainment, kids, children, hobbies, ayan. And dating, kasama na rin dyan. And, pwede magkaroon ng big change pagdating sa mga anak, sa pang-araw-araw mong ginagawa sa buhay, whatever makes you happy, ano. And yung iba, pwedeng magkaroon ng big change pagdating sa pakikipag-date. Ayan. Or maybe thinking of any activity na involve yung kakonect mo, karelasyon mo, or if you're dating, ayan, pwede makaisip ng mga bagay na ano kaya yung magandang gawin para mas maging happy yung relasyon or yung connection with someone. No, ano kayang activity ang pwedeng i-add sa amin, no? Para mas maging enjoyable yung aming pakikipag-date. And also entertainment, pwedeng may mga big changes dyan, pwedeng may mga ma-discover ka na like something na as simple as mga bagong mafa-follow na mga social media influencer or any app, no, na pwedeng maidagdag sa phone. Especially meron tayong Pluto retrograde sa Aquarius. So, pwedeng may mga something kang ma-discover sa technology or sa internet, no, na makatulong sa iyo para magkaroon ng mga bagong kaaaliwan, no, for you. And in the sign of Scorpio, no, Scorpio rules sex, other people's finances. So there's a possibility na may mga ibang tao na magtulong sa iyo, no, para magawa mo ito, or may mga ibang tao kang mamit na sila yung magiging dahilan para magkaroon ng pagbabago dun sa mga nabanggit ko kanina. Or pwedeng yung money nila mismo or sila ang gagastos for you na magkaroon ng any kind of entertainment sa buhay mo, new or big changes pagdating sa bagay na yon. No, pwedeng yung pera nila, sila ang gagastos para sa'yo para
para makapunta ka sa mall or makanood ka ng sine, sabihin na natin gano'n. So, whatever makes you happy, so ikaw nakakaalam yan eh. And gano'n din pagdating sa children, pwedeng may mga ibang tao na mag-ask sa'yo or magsabi sa'yo na sponsoran itong mga kids na ito or children na ito sa buhay mo, no? Or pwedeng may mga discoveries ka. Because the Saturn is in Pisces, so Pisces rules secrets, no? So pwedeng may mga malaman kang, especially yung Pluto na naka-retrograde sa Aquarius can also reveal secrets. So pwedeng may mga ma-discover kang sikreto, malaman kang sikreto regarding a child or regarding your children na pwedeng maka-affect sa connection or relationship mo sa kanila if you do have kids. Okay? And Cancer, because yung full moon is happening 22 degree in the sign of Scorpio, so yung 22 degree is a Capricorn degree, pwedeng may mga pag-uusap regarding these people na sabihin na nating nasusunod pagdating sa children mo. Like yung teachers, ayan, mga mentor nila. So, pwedeng may mga big changes dito, no, na mabanggit, masabi sa'yo itong mga taong ito or pakikipag-usap sa kanila, no? Or, if your children have friends, so pakikipag-usap, pakikipag-connect sa mga magulang nitong mga taong itong mga friends nila. So, pwede magkaroon ng big changes with regards to that, like having friends or, pag nakilala mo yung mga parents din nila, is pwede magkaroon ng, parang discoveries dito sa mga taong ito. Like, pwedeng they will add you then sa social media, sa Facebook, etc. So, yung main na maaaring maka-affect or maapektuhan ng full moon sa'yo is yun na, yung mga bagay na may kinalaman sa children, entertainment, and dating. So, yun. No, yun yung effect ng full moon sa'yo. May mga big changes dyan. Also, an ending, especially ngayon, is panahon ng graduation. So, yung iba sa inyo, ending of a particular school ng children mo. So, pwedeng paglipat ng school nila, makaisip ng paglipat ng school, and yung graduation mismo, it's an ending, of course, ng isang chapter sa buhay ng iyong mga anak. But if your children is medyo may edad na, so it could be discovering na ikaw ay magkakaroon ng apo or some kind of transformation pagdating sa iyong mga apo, no? So if you are medyo nandun na sa point na ikaw ay may mga apo na, so kung hindi man sa anak mo mismo yung changes, sa mga apo mo. And yeah, so that's it for now. Cancer, hopefully naka-subscribe ka sa ating channel at saka doon sa aming Facebook page, no, Madam P. TikTok namin, Unicorn Princess Tarot. And if you want to avail yung mga available products namin is makikita mo yon or ma-avail mo yon doon sa aming TikTok shop, Unipri, UNIPRI. So, hopefully, ma-check mo rin yon. So, that's it. Thank you for watching. Pa-comment yan sa baba kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng reading. Well, pagpasensya mo na lang kung mukha ko lang talaga nakita mo sa screen ngayon. Lang mukha ko. Kasi ito lang yung pinaka-best position ng aking pinaka-stand ng phone. No? Napilitan lang siya na
Actually, yung aking stand kasi naka-clip lang siya, clip style. So, wala akong mapapag-clipan dito, kundi dito lang sa kung saan siya naka-clip ngayon. So, kaya ganyan ang pwesto niya. Anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.